Si Domenico Gigante na buntis si Constance. Pagkatapos sabihin ni Constance ang balita, bigla na lang nawala si Domenico at hindi na muli napakita sa loob ng maraming taon. Hindi siya dumalo sa kaarawan, hindi tumawag at hindi rin sinubukang makibahagi sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ay bigla na lang na parang walang nangyari. Bumalik siya at nagkunwaring gusto niyang bumawi at maging isang ama. Pero nung panahong yon, nasa tamang edad na kanilang anak na si Kiara at may napansin si Kiara sa kanyang ama na kakaiba. Kaya naman hindi siya nagtitiwala kay Domenico at hindi siya komportable kapag kasamang ama. Napansin ng mga tao na ginagawa ni Kiara ang lahat para hindi sila mapag-isa ni Domenico dahil may kakaiba talaga sa presensya nito. At sa kasamaang palad, may dahilan si Kiara para maramdaman yon. Ayon sa kanyang nobyong si Gavin, hindi lang basta nakakailang umakulit si Domenico, kundi nakakabahala na talaga ang kilos nito. May isang insidente na talaga namang nagtaas ng red flag. Ayon sa kwento, humiling umano si Domenico kay Kiara na padalhan siya ng litrato nito na naka-swimsuit. Ikinuwento ni Kiara ito sa kanyang ina at si Constance bilang isang ina kaagad na kumilos. Hinarap niya si Domenico at nilinaw ang mga limitasyon. Simula nun, hindi na pinayagang makita ni Domenico si Kiara ng personal. Kung gusto niyang makausap si Kiara, kailangang sa telepono lang. Pero hindi tinanggap ni Domenico ang mga nangyayari. Para sa kanya, ito isang pagtataksil. Sa isip ni Domenico, pinipilit ni Constance na kontrolin si Kiara. Nilalaso ng isipan nito laban sa kanya at sinisira ang tanging pagkakataon niyang makabuo ng relasyon sa anak. Kahit na hindi naman siya kailanman gumawa ng paraan para mapatunayan na karapat-dapat siya. Mula noon, mabilis lang lumala ang lahat. Ayon sa kanyang ka-roommate, unti-unti raw naging masama ang takbo ng pag-iisip ni Domenico. Lalo pa nung nalaman niya na ma-appointment si Kiara sa doktor noong February 27, 2023 at Lunes. Hindi pumasok si Kiara sa eskwelahan noong araw na yon dahil siya ay may sore throat. Ayon kay Domenico mismo, huli niya raw nakita si Kiara ng personal bandang alas 2 ng hapon. Kinabukasan tumawag ulit si Domenico bandang alas 3 ng hapon para mangulit ng updates sa kalagayan ng anak. Pero nasa eyeglass store si Kiara noon at sinabi niyang abala siya at tatawag na lang ulit mamaya. Pero dahil ayaw niya na mag-antay ng tawag, sumagot si Domenico ng 2 salita at yun ay FU. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. At ng gabing yon, parang may nabasag sa loob niya. Bandang 11:30 ng gabi may sinabi siya sa kanyang mga ka-roommate na talaga nagpanginig sa kanila. Ani niya, mukhang kailangan ko nang pumunta doon at patayin silang lahat. At makalipas lamang ilang oras, eksaktong yon ang nangyari. Umaga ng March 1, 2023, sa Rockledge, Florida, mahimbing na natutulog si Michael Beisheim nang biglang tumunog ang kanyang telepono. May tumawag sa FaceTime mula sa numerong hindi niya kilala, pero nakalink ito sa anak ni Constance na si Kiara, ang kanyang kasintahan. Kaya naman sinagot niya ito. Pero pagsagot niya, hindi si Kiara ang nasa screen. Sa halip, ang nakita niya ay ang 2 batang kapatid ni Kiara na 6 at 9 taong gulang lamang. Pareho silang umiiyak, basang-basa ng luha ang kanilang mga mukha at nanginginig ang boses sa takot. Ikinuwento nila kay Michael na nagising sila sa gitna ng gabi dahil sa malakas na sigawan. Hindi ito simpleng pagtatalo o pagtataas ng boses. Ito ay sigaw ng matinding takot. Kasunod nito ay may mga tunog na narinig, may mga pumutok, bumagsak at mga tunog na hindi normal. Paglabas nila ng kanilang kwarto para tignan ang nangyayari, nakita nila ang kanilang pamilya na nakahandusay, hindi na gumagalaw at may mga dugo sa lahat ng dako. Bagamat nagulat at natakot din, nanatiling kalmado si Michael. Nanatili siyang kausap ng mga bata sa telepono. Pinapakalma sila at sinisiguradong ligtas siya habang mabilis na sumakay sa kanyang kotse at tumakbo papunta sa bahay ni Constance sa Cocoa, Florida. Pero gaano man kasama ang iniisip niya sa mga posibleng nangyari, hindi pa rin siya handa sa kanyang nadatnan. Pagkapasok pa lang niya sa pinto ay agad niyang nakita na may 2 nakahandusay sa sahig. Isa sa kanila ay ang kanyang kasintahan na si Constance at malinaw na wala na itong buhay. Parang bangungot ang buong paligid ng silid. May mga bakas ng dugo sa sahig, may mga basyo ng bala na nagkalat at may katahimikan na hindi akma sa isang tahanan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras.
Mabilis na kinuha ni Michael ang dalawang bata at binuhat sila papunta sa kanyang kotse palayo sa bangungot na nasaksihan nila. Pagkatapos niyang masiguradong ligtas na ang mga bata, agad siyang tumawag sa 911. My girlfriend's son just called me and said his parents were dead. I just got over to the house because I didn't know what was going on. The grandma, the mom, the dad, and the sister were all dead and the boys were the only ones alive. Pagdating ng mga deputy mula sa Brevard County Sheriff's Office, pumasok sila sa harap ng bahay at sinimulang isa-isang i-clear ang bawat kwarto. Sa isa sa mga silid ng tagpuan, si Glenda, 63 years old at ang lola ni Kiara. Nakahiga sa kama, nabaril sa mukha at agad na namatay. Parang hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ang nangyayari. Sa sala naman nakita ng mga pulis ang dalawa pang bangkay, si Constance, 35 years old at si Michael Watson, 36 years old. Ang dating kasintahan ni Constance at ama ng dalawang batang lalaki. Pareho silang binaril sa ulo at magkatabing nakahiga sa sahig, napapalibutan ng dugo. Malapit sa kanila ay may mga basyo ng bala at mga bakas ng paa na may dugo. Isang nakakatakot na bakas ng mga nangyari sa loob ng bahay. Habang patuloy na sinasaliksik ang bawat sulok ng bahay, unti-unting naging malinaw kung sino ang nawawala, si Kiara. Isang pulis ang nagtungo sa isang silid at nang buksan niyang pinto, natagpuan ang huling biktima. Walang buhay na nakahiga sa kama si Kiara, 15 years old, at may malaking dugo na namuo sa ilalim ng kanyang ulo. Katulad ng iba, binaril din siya. Walang suspect na nakita sa loob ng bahay pero agad na sinilyuhan ng crime scene at kinordon habang sinusubukan na buuin ng mga investigador ang mga piraso ng nangyaring trahedya. Samantalang sa labas ng bahay ay may mga kumikislap na ilaw mula sa mga sasakyan ng mga pulis at nagkulay pula't bughaw sa buong kalsada. Tahimik na nakatayo sa kanilang mga bakuran ang mga kapitbahay, gulat at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Marami sa kanila ay kilala ang pamilya. Ang ilan pa nga ay nakita na naglalaro ang mga bata ilang araw lang ang nakakalipas. At ngayon, ang parehong bahay ay naging sentro ng isang kakilakilabot na krimeng kumitil sa apat na buhay. Iisa lang ang tanong at nasa isipan ng lahat. Paano nangyari ang ganito kasamang bagay sa ganito kalapit na lugar nang walang sinuman ang nakarinig o nakapansin? Agad na ipinasa ang kaso sa homicide unit at agad sila nagsimula ng investigasyon. Determinado silang mahanap ang taong nasa likod ng karumaldumal na krimen. Sa loob ng bahay agad nila nakita ang mga palatandaan ng pwersahang pagpasok. Wasak ang frame ng pinto sa harap at may malinaw na bakas ng bota malapit sa doorknob. Ang gumawa nito ay hindi nagtangkang pumasok ng tahimik. Dumating siya ng marahas at walang pag-aatubili. Nang masiguradong ligtas na ang lugar, agad na nagsimula ang forensic team sa pangangalap ng ebidensya. Nakahanap sila ng mga basyo ng bala sa iba't ibang parte ng bahay. Kumuha rin sila ng mga sample ng dugo para sa DNA testing at siniguradong makuha na ng litrato ang lahat bilang bahagi ng documentation. Nakausap din nila si Michael na siyang unang dumating sa lugar. Ikinuwento niya ang lahat ng nalalaman niya sa mga investigador. Ibinigay ni Michael sa kanila ang mga pangalan ng lahat ng nasa bahay at ipiniliwanag kung paano sila magkakaugnay. Nang tanungin siya ng mga investigador kung may mga naging alitan, banta o kakaibang nangyari kamakailan, isang pangalan ang ibinanggit niya. Yon ay si Domenico. Ikinuwento ni Michael ang kakaibang relasyon at tensyon sa pagitan ni Domenico at Kiara at kung paano nagpadala si Domenico ng mensahe kay Kiara ilang oras bago ang krimen nang nasabing FU. Hindi niya inaakusahan si Domenico, ibinahagi lamang niya ang mga sinabi sa kanya ni Constance. Pero ang simpleng komentong yon ang nagturo sa mga investigador kung saan sila dapat magsimulang tumingin. At mas nakakakilabot pa dahil may lumabas pa na ebidensya. Habang nililibot ng mga pulis ang paligid, napansin ng isang investigador ang surveillance camera sa bahay ng isang kapitbahay. Pinayagan sila ng may-ari na silipin ang footage at doon nagsimulang magtugma-tugma ang mga piraso ng kwento. Hindi pa inilalabas sa publiko ang video footage pero ayon sa arrest affidavit, may isang silver na Dodge pickup truck na pumarada sa driveway ng pamilya eksaktong 1:19 ng madaling araw. Pinatay ng driver ang headlights at halatang hindi niya gustong mapansin. Makalipas ang 2 minuto, may isang malakas na tunog na narinig na pinaniniwalaan ang pagsipa sa front door.
At pagkatapos, sa loob lamang ng 71 seconds, 7 na putok ng baril ang narinig sa audio, pati ang isang sigaw ng babae. Umalis kaagad ang sasakyan at sa isang iglap, nawala na ang salarin. Sa tulong ng video footage at impormasyon mula kay Michael, sapat na ang hawak ng mga investigador para kausapin si Domenico. Kaya naman bandang 11:20 ng umaga, nagtungo ang dalawang investigador sa bahay niya. Hindi para arestuhin siya kundi para sabihin na patay na ang kanyang anak at obserbahan kung paano siya tutugon. Pero bago pa sila kumatok, may napansin na sila. Nakaparada sa driveway ang isang silver na Dodge pickup na halos kapareho ng truck na nakita sa surveillance footage. Ilang oras lang ang nakalipas sa crime scene. Pagbukas ng pinto, lumabas si Domenico, kasunod ng kanyang roommate na si Bruce McCain, at agad nararamdaman ng mga pulis na may kakaiba. Ayon sa body cam footage, halata nag-aalangan si Domenico sa kanyang mga salita. Paulit-ulit na nagtatanong ng mga bagay gaya ng ha at totoo ba to? Pero ayon sa mga investigador, walang tunay na emosyon sa kanyang reaksyon at walang luha. Walang halatang pagkabigla na parang wala lang. Para sa mga investigador, isa itong malaking red flag. Sa una ay nagkunwari si Domenico na isang nag-aalalang ama. Nagtanong siya kung nasa paaralan ba o nasa bahay si Chiara nang mangyari ang insidente. Pero nang inibitahan siya ng mga investigador na sumama sa estasyon ng mga pulis para makatulong sa investigasyon, biglang nag-iba ang kanyang ugali. Nagsimula na siyang magdahilan. May mga aso raw siyang kailangan na asikasuhin. Kailangan daw muna niyang manigarilyo at kailangan daw niya ng oras para iproseso ang lahat. Kaya naman napilitan na si Bruce na makialam at diretsahang pinagsabihan si Domenico at pinaalala sa kanya na mas mahalaga na malaman kung anong totoong nangyari sa kanyang anak. Hindi doon nagtapos si Domenico. Binanggit pa niya na mayroon siyang Asperger's at autistic daw siya, kaya hindi raw siya dapat kaagad na tanungin. Bagamat nanatiling kalmado at magalang ang mga investigador, paulit-ulit pa rin nilang binabalikan ang punto. Gusto nilang malaman at maintindihan kung ano ang nangyari kay Chiara. Hindi nila siya pinilit at wala pa silang sinasabi ng pag-aresto. Ang kailangan lang nila ay mga kasagutan. Sa huli ay pumayag na si Domenico na sumama, higit sa lahat dahil si Bruce ay voluntaryong sumama din. Pero bago sila umalis, pumasok muna silang dalawa sa bahay para kunin ang kanilang mga gamit at doon biglang nagbagong lahat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Bruce sa labas na halatang natataranta. Tahimik niya nilapitan ng isa sa mga investigador at hiniling na lumayo kay Domenico. Anin niya, may kakaiba sa ikinikilos ni Domenico. Kaya naman pagpasok nila sa loob ng bahay, diretsahang tinanong siya ni Bruce kung ikaw bang may gawa nito. At ang sagot ni Domenico ay nakakakilabot. Ayon sa kanya, oo, binaril ko siya ng 3 beses. Pagkatapos nun ay sinigurado ng mga investigador na ihatid ang dalawa sa estasyon gamit ang magkaibang sasakyan. Habang nasa biyahe, may napansin ng mga pulis na lalo pang nagpataas ng kaba. Hindi man lang nagtanong si Domenico tungkol sa kanyang anak. Sa halip ay nagsimula siya magsalita tungkol sa global warming at sa kalikasan. Habang papunta sila sa istasyon, ikinuwento ni Bruce sa investigador ang sinabi ni Domenico ilang oras bago ang krimen na papatayin ko silang lahat. Hindi lang basta kinumpirma ni Bruce ang mga hinala. Ibinigay niya sa mga investigador ang lahat ng kailangan para lalong madiin si Domenico. Ikinuwento niya na sanay si Domenico sa paggamit ng baril at dagdag pa niya kung may baril mang ginamit sa krimen, malamang ay baril yon ni Domenico. At pagkatapos, ipinakita niya ang footage mula sa sariling doorbell camera. Kita at malinaw sa video na si Domenico ay sumakay sa kanyang silver na Dodge pickup truck. May hawak na baril at ito'y nangyari eksaktong 23 minutes bago ang krimen. At hindi nagtagal matapos marinig ang huling putok sa buong paligid. Kuha rin ng parehong camera, si Domenico na bumalik sa driveway, kalmado at mag-isa. Unti-unti nang nabubuo ang kwento at oras na para harapin siya. 2 investigador mula sa Brevard County Sheriff's Office ang umupo kasama si Domenico at ipinaalala sa kanya ang kanyang mga karapatan. Walang pag-aatubili, isinuko niya ang mga yon. Ayon sa mga police report, inilarawan ni Domenico ang sarili bilang isang taong loner, hindi lumalabas sa gabi at palaging sumusunod sa parehong mahigpit na routine. Ani niya, maaga raw siyang natutulog, nagigising para mag-ehersisyo at hindi raw umaalis ng bahay.
Sinabi niya na walang ibang gumamit ng kanyang truck at walang baril na sangkot. Pinapalabas niyang isa lang siyang tahimik at walang masamang intensyon na taon at hindi lumalabas. Pero napanood ng mga investigador ang footage, kaya diretsahan nila siyang question. Ayon sa isang investigador, kung hindi ka umalis ng bahay, bakit sa sarili mong camera, kitang-kita kang umalis sakay ng truck mo? Biglang natigilan si Domenico. Sinubukan niyang bumawi at sinabing nakalimutan lang niya na baka pumunta raw siya sa bahay ng kaibigan para manigarilyo. Pero nang tanungin kung ano ang pangalan o contact ng kaibigan, wala siyang maibigay. At nang ipakita rin ng mga investigador na nakita rin siya sa video na may dalang baril, wala siyang naisagot kundi katahimikan. At sa huli ay wala man na ipinakitang emosyon o ipinaliwanag si Domenico. Bigla na lang siyang tumahimik at umupo. Sabay sabing, tapos na ako at ayoko nang magsalita pa. Hindi nagtagal ay kinumpirma ng Brevard County Sheriff ang matagal ng hinala ng marami na si Domenico ay opisyal nang naaresto at sinampahan ng 4 na bilang ng first-degree premeditated murder o planadong pagpatay. Isa itong napakarahas na tao na may madugong nakaraan na nagsimula pa noong 2005 at hindi na sana siya pinayagang lumaya sa lansangan. At kung titignan mo ang record niya, mahirap itong pabulaanan. Para itong kwento mula sa isang horror movie pero totoong nangyari at walang sinuman ang nakapigil sa kanya sa tamang oras. Noong 2005, inaresto siya dahil sa domestic violence at battery. Ibinasura ang kaso at inilagay siya sa isang pre-trial diversion program, isang uri ng second chance para makaiwas sa kulungan. Pero sinayang niya ito at hindi siya tumigil. Pagkalipas lang ng 3 taon noong 2008, inaresto na naman siya. Sa pagkakataon ito, inaresto siya dahil sa maraming kaso ng pagmamalupit sa mga hayop. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya nakulong. Hinatulan lang siya ng 2 taon ng house arrest at 2 taon ng probation. Ni isang araw hindi siya nabilanggo at hindi rin doon natapos ang karahasan. Noong 2012 ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Nasangkot siya sa isang insidente ng road rage laban sa 2 nakamotorsiklo. Ayon sa mga saksi, bigla raw niyang inikot ang manibela pakanan at sinadya niyang banggain ang 2. Nang sundan siya ng mga ito sa bahay ng kaibigan at tumawag ng mga pulis, bumaba siya ng sasakyan habang may hawak na machete. Isa sa mga kaso laban sa kanya ay aggravated battery with a deadly weapon at kalaunan ay binagsak din ang kaso. At muli, nakalaya si Domenico. Pinarusahan ng ulit siya ng 2 taong house arrest at probation. Matagal nang mayroong mga senyales, ang mga pag-aresto, mararahas na pag-uugali at mga babalang ayaw paniwalaan ng iba. Paulit-ulit na binigyan ng pangalawang pagkakataon si Domenico, probation, house arrest at mga kasong ibinagsak lamang. At sa kung anong dahilan, kahit sa dami ng ginawa niya, palagi siyang nakakalusot. Pero sa pagkakataon ito, buong pamilya na ang nawala dahil sa mga bitak ng sistemang hindi siya napigilan. At kapag iniisip mong wala nang mas malala pa sa kwentong ito, doon na niya ibinagsak ang pinaka-nakakakilabot na revelasyon. Habang dinadala sa kulungan si Domenico, paulit-ulit siyang humingi sa mga pulis ng isang huling pabor. Gusto niyang makausap si Bruce. Magkakasama silang tumira ng mahigit 18 years at ayon kay Bruce, palagi siyang may pakiramdam na may pananagutan siya kay Domenico na para bang may utang na loob siya rito. Tinitingnan niya si Domenico na parang pamilya at hindi lang basta kaibigan. Kaya nang sabihin ng mga pulis na gusto siyang kausapin ni Domenico at maaring iyon ang huli nilang pag-uusap, pumayag si Bruce. Na-record sa video ang pag-uusap pero hindi ito inilabas sa publiko. Ang unang tanong ni Domenico ay simple lang pero may mabigat na kahulugan. May sinabi ka ba sa mga pulis? Hindi nagdalawang isip si Bruce at sinabi ang totoo. Tinignan siya ni Domenico at tinanong na bakit. Tumingin si Bruce pabalik at sinabing dahil may ginawa kang nakakakilabot. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkalipas ng 5 araw sa isang recorded na tawag mula sa kulungan, naglabas si Domenico ng isang nakakagimbal na kahilingan. Hiniling niya kay Bruce na akuin ang krimen, sabihin niya na siyang pumatay, at sabihin daw na ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. Sa huli ay kinasuhan si Domenico ng grand jury ng 4 na bilang na first-degree murder at 1 bilang ng armed burglary o pagnanakaw na may kasamang sandata.
Malinaw ang pahayag ng state attorney. Hiniling nila ang parusang kamatayan dahil sa laki ng kanyang kasalanan at wala na raw ibang nararapat na parusa para sa kanya. Actually killed a dog by slamming his head on the table and then breaking his neck and then another dog. And I have said this before, that if you are the capacity of a person that you can harm an animal, you will hurt a human being. And this individual is living proof of that. Pero ang itong bahagi na wala pang update dahil hindi isa na publiko ang naging hatol para kay Dominico. Ngunit kung ano man ang naging hatol sa kanya ay hindi pa rin yun sapat para pagbayaran niya ang 4 na buhay na kinuha. At ang buhay ng kanyang anak na kinuha dahil lamang sa kanyang pagkahumaling.